Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Maupo na po ang kapulungan. Awitin po natin ang hymn bilang 154, Tunay Siyang Matapat.
Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po natin na purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpawitan ng pasasalamat sa Kanya. Tayo po lahat, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a natural charm, I will bless your name. Thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Really, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy po tayo magpasalamat sa ating Diyos. Ang ating Diyos na nandyan palagi para sa atin. Ang ating Diyos na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Tayo po lahat, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
Patuloy po tayong lumapit at magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang gratitude. Great are you, Lord. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. Ay po lahat. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Ay po lahat. I got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for heart singing and hallelujah, hallelujah. Ay po lahat. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Tayo po lahat, come on my soul. Come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got the lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Ay po lahat, all the earth. All the earth will shout your praise. My heart still quiet, these bones will sing. Great are you, Lord.
cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay pipikit. Tayo po ay mananahimik sapagkat tayo po ay dadako sa banal na trono ng ating Panginoon sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pupuri, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy naming nararanasan ang pag-ibig ninyo, ang pagkalinga at ang pagmamahal na sa kabila ng aming po mga pagkakasala, patuloy mo kaming inaabot, Panginoon, upang dalhin sa iyong piling. Panumbalikin kami, Panginoon, upang muli ay makapaglingkod kami sa iyo na may pusong malinis at may kadalisayan. Sa umagang ito, Panginoon, linisin niyo kami sa lahat po ng aming mga karamihan. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming po mga pagkakasala. Pagkakasalang nagagawa namin, sinadyaman o di sinadya, taguman o hayag, Panginoon, alam namin lahat ay pagsusulit namin sa iyo. Kaya nga pong daing namin sa iyo, patuloy mo kaming patawarin, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito. Kayo ang aming Diyos, sabi nga sa iyong awitin, kayo ang nakauunawa sa amin. Nasa kabila ng aming magpagkukulang, kayo pa rin, O Diyos, ang gumagawa ng paraan upang muli ay makabalik kami sa iyong pagkalinga. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinagiging dapat ang bawat gawin namin. Kayo, O Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makapaglingkod kami sa iyo sa abot ng aming makakaya. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang gawin ito kundi lamang po sa biyaya ninyo. Sa umagang ito, o aming dakilang Diyos, sama-sama kami bilang isang iglesia at aming isinasamo sa iyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Sila man ay nasa kanilang mga tahanan, sila man ay kapiling namin sa mga oras na ito. Batid mo, Panginoon, ang aming daladalahin. Hipuin mo sila, Panginoon, na iyong makapangyarihang mga kamay. Igawad sa kanilang mga katawan ang kagalingan na hinihingi ng aming pong mga puso. Alam namin, Panginoon, na hindi ka naman nagdadamot sa amin, kundi ikaw pa nga ang patuloy na nagbubuhos ng iyong mayamang pagpapala. Manampalataya lamang kami. Yun lang po ang inihingi ninyo sa amin. Panginoon, patatagin mo kami at patibayin sa aming pong pananampalataya. Na kung minsan ay nasusubok, dala ng aming mga pinagdadaanan, subalit hindi mo hinahayaan, sapagkat ikaw ang nagpapadala ng mensahe sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang patuloy na mga hawakan sa iyong mga pangako. At hindi ito nawawaglit ni minsan sa aming pong mga diwa. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kapatid naming dumaranas ng kabigatan sa buhay. Silang dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok, kapigatian, kalungkutan. Aluin po ninyo sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pananalangin. Alam namin, Panginoon, ang kapangyarihan nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga po, tuwina, Panginoon, katukin niyo ang aming mga puso. Minsan ay nawawaglit sa aming mga isipan ang kahalagahan nito sa aming mga buhay. Ito ang nagpapatibay ng aming pong relasyon sa inyo.
Dito nagpapakilala ka, o aming Diyos, na mayroong isang Diyos sa langit na patuloy na nakatunghay sa amin. Kaya nga po, Panginoon, patawarin niyo kami kung nasusumpangan mo kami bilang isang iglesia na nawawaglit sa amin po mga isipan ang kahalagahan ng pananalangin. Panginoon, turuan mo kami. Ikaw ang manguna sa amin. Ikaw, Panginoon, ang magtanim sa aming mga puso upang patuloy kaming lumapit at tumawag sa inyo. Sa mga pagkukulang na ito, alam namin, O Diyos, na may plano ka sa iyong minamahal na iglesia. Kung bakit kami naririto ngayon, ay isa lamang po ang dahilan sapagkat nais naming makipag-usap sa iyo. Nais namin, Panginoon, marinig ang iyong mga salita. Nais namin, Panginoon, na mapapurihan ka sa pamamagitan ng aming sama-samang pag-aawitan, sama-samang pananalangin, at sama-samang pagbubulay ng iyong mga salita. Huwag mo pong hayaan na maging hadlang ang mga bagay na nasa aming mga isipan na kung saan ginugulo kami, Panginoon, ng kaaway. Itakwil mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito upang ang aming pong buong atensyon ay maibigay lamang po sa kahalagahan, kabanalan at sa kasagraduhan ng pagsambang ito. O aming Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pananambahang ito. Manguna ka sa amin, iparanas mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, naniniwala kami na nakatunghay ka sa amin ngayon at patuloy mong inarok ang puso ng bawat isa upang ihanda ito sa mahalagang mensaheng maririnig namin ngayong umaga. Dalangin din namin, O Panginoon, ang gawain ng iyong minamahal na iglesia. Mula po sa pagtuturo ng aming pong lupon para po sa leadership seminar o training. Mamaya, Panginoon, ang aming paaralan lingguhan, ang siya pong mangunguna para po sa bagay na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapagturo. Kayo po ang magbuhos ng kapangyarihan sa kanila ng karunungan upang ihanda ang iyong iglesia na pangunahan ito ayon sa iyong banal na kalooban. Gayon din po ang aming Zonal Bible Study. Panginoon, dito naman ay mas ipinaliliwanag mo ang iyong mga salita. Mas binibigyan mo ng linaw ang mga mensaheng aming naririnig tuwing araw ng linggo. Patnubayan nyo at bigyan ng karunungan ang aming pong mga tagapagturo, ang aming pong mga BS leader. Kayo po, Panginoon, ang humirang sa kanila upang maging kasangkapan mo sa pagpapalawig at sa pagpapalinaw ng iyong mga salita. Gayon din po ang bawat kapisanan, ang aming kabataan. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga pag-aaral. Samahan mo sila at upang mailayo sila sa tawag ng mundong ito. Sila, Panginoon, na mas malapit sa tawag ng tukso, ingatan po ninyo sila. Ang aming mga kababaihan, sila na masisipag naming mga ina ng tahanan, lagi mo silang bigyan ng magandang kalusugan upang mapangunahan ang iglesia, Panginoon, lalo na po sa paglilinang ng aming po mga kababaihan, ang aming mga kalalakihan, kaming mga ama ng tahanan, na siya pong tinawag upang manguna sa iyong banal na iglesia. Nawa, O Diyos, masumpungan mo nga kami bilang mga tagapanguna ng iyong iglesia. Ang aming pong koro na patuloy na naghahandog ng mga makalangit na awitin, bigyan mo sila ng kalakasan at ng tinig upang maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ang aming praise and worship, patnubayan mo sila, Panginoon, na tunay na magamit ang ministeryong ito para sa iyong ikararangal. At ang aming paaralang lingguhan, Panginoon, sila na nagtuturo sa maliliit na bata, sila na nangunguna bilang instrumento mo upang ipahayag sa maliliit na bata ang pananampalatayang namulatan namin sa iglesyang ito. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang aming mga guro, sila na iyong hinirang upang ituro ang mabuting balita ng kaligtasan sa murang nilang mga edad.
At alam namin, Panginoon, na sa kanilang paglaki, yun din naman ay kanila pong ipapahayag sa lahat ng mga makakausap nila, sapagkat ang pananampalataya ay naitanim na sa kanila pong mga puso. At nabayan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga lupon, ang lupon ng mga diakonisa, ang aming mga elder. Sila, Panginoon, na nakakatuwang ng iyong ministeryo dito po sa iglesia. Bigyan niyo sila ng karunungan at ng kalakasan at ng tibay ng pananampalataya upang maganap ang naisin niyo sa iyong iglesia. Dalangin din namin, Panginoon, ang nalalapit na pagsisimula ng paggawain. Nawa, O Diyos, tunay nga pong mabigyan ka ng kaluwalhatian sa muling pagtatayo na iyong minamahal na iglesia sa dakong ito ng Baklaran. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, na lahat ng mga manggagawa, ang aming mga tagapanguna, kayo po, O Diyos, sa patuloy na magbukas sa aming mga puso, sa aming mga palad, upang kami ay malayang makapagkaloob sa lalong ikararangal at ikapupuri at sa pagpapatuloy ng paggawain ito hanggang sa mabuo ito para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pananambahang ito. Pangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Bigyan kami ng bukas na puso at isipan upang tanggapin ito ng may kapakumbabaan at maisapamuhay namin ayon sa dakilang panukala niyo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Lasang tanggapin. Amen. Maupo na po ang lahat at pakinggan po natin ang mensahe ng awit na dadalhin po sa atin ng ating Sunday Schoolers.
Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe na dadalhin po sa atin ng ating Pastor Danilo Corten. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Kung inyo pong napansin, mula pa po kayo na sa ating pong tawag sa pagsamba, sa awit po ng ating kapulungan, sa awit po ng ating praise and worship, maging sa ating pong mga tugon ng pagbasa, hanggang sa awit po ng koro, lahat pong ito ay puro pagpapasalamat sa ating pong Diyos. Amen po ba? Kaya dapat po patuloy tayong magpasalamat anuman po ang maranasan natin sa ating pong mga buhay. At maganda po yung awitin ng ating pong mga Sunday schooler, yung O Diyos, dakila ka. Siguro mas maganda ho kapag kinanta to ng ating pong mga kalalakihan. No. Meron pang tatayo dito sa gitna, tabay mag-aaksyon. Palagay ko, nakakatawa kayong tignan. No. Anyway, mga kapatid, tayo po ay nasa panglimang utos na po, gaya po ng ating pong mga tinalakay noong pong nakaraang mga linggo. Pero dahil nga po ngayon ay linggo ng Sunday School, magbibigay lang po ako ng konting kwento. Ito ay nabasa ko rin lang ho. Tungkol po sa pagiging masunuri ng ating pong maliliit na bata. Pero ang gusto ko maging masunurin kayo, makinig kayo sa inyong pastor. Habang nagsasalita tayo, wag niyo sasabayan para lahat tayo ay nakakapakinig. Sabi ho dun sa kwento, sila nagkukwentuhan din kaya sasabayan ko na rin ang kwento. Si Tikboyo, sabi ho sa kwento, namalengke yung nanay niya. Sabi ng batang si Tikboy, Nay, sasama kasi niyo sa palengke. Isinama naman siya ng nanay niya, pero merong bilin. Ang bilin ng nanay niya, maraming tao sa palengke, humawa ka sa palda ko. Dahil masunuring bata, pagsama sa palengke, hawak-hawak sa palda si nanay. Palibasa maraming tao, nawaglit si Tikboy, nawala. So hinahanap ni nanay. Nagpunta siya sa pulis at nag-report. Sabi niya po, nawawala po yung anak ko na si Tikboy. Sabi po ng polis, ano naman po yung palatandaan doon po sa anak nyo? Meron ho siyang hawak na palda. Okay, masunurin po, kaya kahit nawala, nahubaran naman yung nanay. Tayo po ay nasa panglima na sa ating pong pag-aaral at sa pagsimula po lamang po ng ating serye tungkol po sa 10 utos ng ating Diyos. Nilinaw po natin sa bawat isa na ang 10 utos po ay nahahati sa 2 bahagi at naging pinakamahalagang utos po ito ng Panginoong Diyos para po sa kanyang bayang Israel. Sabi nga po, the 2 great commandments. Ang unang bahagi po ng utos ay mula po sa bilang 1 hanggang 4. Yung 1 hanggang 4 ay para po sa ating relasyon sa Diyos na si Yahweh. Sinabi po ito sa aklat ng Deuteronomy, chapter 6, verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. At ang ikalawang bahagi po, yung pangalawang bahagi ay para naman po sa relasyon natin sa ating pong kapwa-tao. Mula naman po ito sa matalatang 6, o simula po 5 hanggang 10. Sabi po sa aklat ng Leviticus chapter 19 verse 18, you shall love your neighbor as yourself. Apo. At ang kautosang ito, mga minamahal, ay kinilala po bilang God's moral law upang ipaalam sa bayang Israel o sa bawat tao ang tama at mali. Sabi nga po ng isang komentaryo, tingnan po natin, the moral law governs all men in all times and places. It is universal and timeless. The moral law tells what is right and wrong, good and evil in a general way. Kaya nga po siguro ibinabalik yung GMRC. Parang nawala ho yata yan doon po sa ating elementary, yung good moral and right conduct. Kaya nakita nyo naman ang naging epekto
nang inalis po ito. Subalit ngayon, ang pagkakaalam ko po ay parang ibinalik na. Ano ho ba yung ipinalik dati, yung MAPE? Yun ho ba yun? Ngayon po ay ibinalik na. Kung nakita ho natin, yung moral standard na dapat po ay naipatutupad sa ating pong maliliit na bata. Sa ating pong paksang talata, gaya po ng binasa na ating pong patnugot, wika po na Exodo chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. The fifth commandments. Naho. Sabi po, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Panglimang utos ng Diyos sa atin. Isang utos, mga kapatid, na hindi naman po mahirap unawain. Napakadali pong unawain at matandaan. Subalit, sa kabila naman po nito, ang katotohanan naman po ay hindi po ito nasusunod sa lahat ng oras. Sino po sa atin ang may tatay at may nanay pa? Taas po ang kamay. Sino sa atin ang may nanay at tatay pa? Yung pong buhay pa parehas. Di ho, marami pa rin po sa atin. Pero mga kapatid, sigurado naman po ko na lahat po tayo ay naging mga anak muna bago po tayo naging tatay at nanay. Minsan po sa ating mga buhay, tayo po ay naging mga anak ng ating pong mga magulang. So ibig sabihin lamang mga kapatid, ang utos na ito ay para po sa bawat isa sa atin. Sa ating pong pag-aaral, makita natin kung paano ba natin masasabing ginagalang at sinusunod natin ang ating pong mga magulang at ano po ang nais ng Diyos na maging tugon natin sa panglimang utos na ito. Saglit po tayo manalangin. Salamat po muli o aming dakilang Diyos sa kapahayagan na iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito sapagkat muli ay mapagbubulayan namin ang mga katotohanang nakasaad sa iyong mga utos na kung saan igalang namin ang aming mga tatay at nanay na may pangako sa bawat isa sa amin. Biyayaan niyo po kami ng karunungan na nagbumula sa banal na Espiritu upang maunawaan po namin at aming tanggapin na may kapakumbabaan ang utos na ito sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa bagong tipan po, mababasa natin na sinabi po ni Pablo ang utos na ito sa mga anak ng mananampalataya sa iglesia. Nuulit ko po mga kapatid, sa mga anak ng mananampalataya at hindi po sa labas o sa mga batang nasa labas ng iglesia. Basahin po natin ang wika ng Efeso 6, 2 at 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So pares po na diwa na sinabi po ito ni Yahweh kay Moises at ito po ay para lamang sa anak din po ng Israel. At ano po yung pangako? Maliwanag po ang pangako, sa gayoy mabubuhay ka nang matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. At ano po yung lupang ibibigay ni Yahweh? Opo, ang Kanaan o ang lupang pangako. Subalit, malinaw naman po na mayroon pong kondisyon may dapat gawin upang kamtin po ang pangako. Ano po ang dapat natin gawin? Igalang ang iyong ama at ina. Ito ang pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang pong bayang Israel. Ang 10 utos po ay pakikipagtipan ng Diyos para sa kanyang bayan. Kailangang may pagsunod kung nais nilang pagpalain sila ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, kailangan nilang sundin ang lahat ng iniuutos sa kanila ni Yahweh. Sinabi po natin kanina na ang unang 4 na utos ay patungkol po sa ating relasyon sa Diyos. At ang pangalawang bahagi, mula po 5 hanggang 10, ay patungkol naman po sa relasyon natin sa ating kapwa.
Mag-review lang po tayo mga kapatid. Ano po yung unang utos? Jab. Ang unang utos po, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang ng anumang nilalang nasa ilangit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Yung pangatlo po, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na inyong Diyos. At yung pang-apat, lagi mong at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Kaya po, napakagandang pansinin kung bakit po inuna ang utos na igalang natin ang ating ama at ina bilang relasyon po natin sa ating kapwa. Ang tanong, kanino at saan po ba dapat nagmumula ang tunay na paggalang? Mga kapatid, nagmumula po ito dapat sa pamilya na may takot po sa Diyos. Pamilyang sumasamba sa isang buhay na Diyos. Sapagkat kung ginagalang natin ang ating pong mga magulang, mga kapatid, madali na po para sa atin ang gumalang sa ibang tao. Kaya nga po mga sumusunod na utos, gaya po ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa, at yung pang-10, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng inyong kapwa, no? Yung kanyang ari-arian, lahat po, huwag nating pag-iimbutan. Simple lang po yan, no? Kapag ginawa natin ang igalang ating mga magulang, hindi mo na po gagawin, no? Kung may paggalang ka sa iyong kapwa, yung mga bagay na ito na nagmumula lamang po sa tahanan o pamilya na may takot sa Diyos. Ngayon, paano ba natin masusunod ang utos na igalang natin ng ating ama at ina? Sino ba ho si tatay at sino ba si nanay? Kilala ho ba natin ang ating tatay at nanay? Kilala niyo ba yung kanilang mga pangalan? Kilala niyo ba yung kanilang middle initial? Alam ba ninyo yung middle initial? Alam niyo ba yung birthday ni tatay at ni nanay? Dapat alam natin yan. Siyempre, pag sinabi pong tatay, ano ba yung tatay? Lalaki po si tatay. At pag sinabi naman pong nanay, ano si nanay? Babae. Ano po yung punto? Una, kailangan pong kilalanin natin na tayo po ay may mga magulang dito sa lupa. Una po yan. May tatay at nanay po tayo. Hindi po tayo magiging tao kung wala po si tatay at si nanay. Sila po ang ibinigay ng Diyos sa atin upang kalingain at alagaan po tayo. At dahil sila ay kinikilala natin na mula po sa Diyos, naroroon po dapat ang paggalang at pagrespeto natin sa kanila. Sa panahon po natin, kinikilala na po yung same-sex marriage. Lalaki sa lalaki at babae sa babae ay maaari na pong ikasal. At dahil sa ating pong bansa ay hindi pa po ito ganap na batas, kaya nga po wala pang kasalan na maaari pong mangyari sa magkatulad na kasarian. Pero may nagsasama na po bilang mag-asawa at sa labas na po ng bansa sila nagpapakasal. Isa na po dito, siguro kilala niyo ito, si Ice. Si Ice Sigera, yung dating Ice Sigera, na isa pong kilalang personalidad, ay sinabi po ito sa Facebook, ewan ko kung nabasa nyo, na hindi na raw po sila nagsisimba ng kanyang partner dahil hinusgahan na raw po sila, gayong tanggap po sila ng lipunan. Narinig niya kasi yung sermon ng isa pong Christian pastor na parang kinukondena yung tungkol po sa same-sex marriage. Alam naman nilang naroroon kami, yung pa yung isinermon. So simula ho noon, parang natisod, ayaw na magpunta, kahit po sa simbahan, sa mga pari, kasi alam niyo naman sa Pilipinas, hindi po natin kinikilala yung ganyang uri ng same-sex marriage. Mga kapatid, ito po yung isang uri ng kasinungalingang ginagamit po ng dyablo
upang iligaw po ang tao sa tunay na disenyo ng Diyos tungkol po sa kasagaraduhan ng kasal. Ang kasal po ay para lamang sa lalaki at babae. At siyempre, upang makumpleto ang kanilang pagsasama, nag-aampon sila ng bata upang tawagin nilang anak at maging pamilya sila. Masama po ba ang magkaroon ng pamilya ang tulad nila? Hindi po. Subalit, mahirap naman po yatang tawagin na nanay po kung lalaki ang nanay o tatay kung babae ang tatay. Mga kapatid, hindi po ito ang disenyo ng Diyos para sa isang pamilya. May mga bata naman po sa atin na lumaki sa kanilang mga kaanak, sa tito, sa tita, sa mga lolo't lola na kinikilala nilang mga magulang. At kung lumaki man tayo na sila po yung ating kasama, dapat po, mga kapatid, dapat po ay lubos ang ating paggalang sa kanila dahil sila po ay itinuturing nating mga magulang. Meron pong 5 katotohanan ang makikita natin sa 5 utos na ito ng ating pong Diyos. Ano-ano po ang mga ito? Sige po. Una, ayon po sa ating teksto, honor your father and mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. Tinawag po ito ng mga Bible scholar bilang horizontal commandments. Sa pagitan po ng tao sa tao. Relasyon ng tao sa kanya pong kapwa-tao. At ang relasyon natin sa Diyos ay tinawag naman pong vertical commandments. Vertical commandments. Yung po isa, horizontal. Yung isa naman po ay vertical commandments. Kaya po, hindi maaaring paghiwalayin ang vertical at ang horizontal. Ano magiging itsura? Itsurang krus. At ito po ang dahilan ng Diyos kung bakit po niyang inutos na igalang natin ang ama at ina sa relasyon po natin sa tao, sa ating kapwa-tao. Sapagkat malinaw po na ito po ay refleksyon na kung ginagalang natin o pinararangalan natin ang ama nating nasa langit, gayon din pong paggalang at pagpapahalaga din ang dapat nating ibigay sa ating mga magulang, sa ating tatay at nanay dito sa lupa. Sabi nga ng Bible Dictionary sa salitang honor, honor is an inviolable esteem, a valuable reward or excellence in station, character, or service. Sa Tagalog nga po, may mataas na pagpapahalaga sa kanilang kalagayan, sa kanilang pagkatao, at may gantimpala sa kanilang paglilingkod. Kaya nga po, kahit na may pagkukulang ang ating mga magulang sa anumang pong aspeto ng ating pong mga buhay, ay hindi po sapat upang hindi natin sila pag-ukulan ng ating paggalang at pagmamahal. Sila pa rin po ang dahilan kung bakit tayo po ay nasa mundong ito at nabubuhay. So yun po yung una, honor your father and mother. Ang pangalawa, honor both father and mother. Pansinin natin na ang utos ay igalang parehas si tatay at si nanay. Hindi si tatay lang o si nanay lang. Ang sabi po sa atin, silang dalawa ay dapat na igalang. May mga anak po kasi na makatatay at meron naman po ding makananay. Ang konteksto po ng paggalang na sinasabi po ng talata ay kasama dapat si nanay at hindi po si tatay lamang. Sapagkat nung panahon po ng mga Israelita, sa panahon po ng Lumang Tipan, ang mga lalaki o ang mga tatay lamang ang may kapangyarihan sa tahanan. Si nanay ay parang display lang yan. Maging sa loob po ng iglesia, sa loob po ng church, ay hindi po pinapayagang magsalita ang babae sa anumang pagtitipon, lalo na po sa pangunguna sa pagsamba. Kaya niliwanag po ng kautosang ito na ang paggalang ay kapwa sa ama at sa ina.
Kung ang babae ay nagpapasakop po sa asawang lalaki, ang mga anak ay dapat ding magpasakop, hindi lamang po sa ama, kundi maging sa kanilang ina rin. Kaya nga ang paggalang ay sa mga magulang, kay nanay at kay tatay. Ito po ang mahirap sagutin. Sabi pa ng marami, paano daw po kung ang tatay ay lasenggo? Paano kung si nanay ay butangera? Ngayon, napapanood natin sa TV, sa balita, ang nanay na mismo po ang nagbebenta ng kanilang anak sa mga online kalaswaan. Paano mo sila gagalangin? Paano kung ang tatay mo mismo ang nagsamantala sa anak na babae? Ano ang sabi? Igalang mo si ama, si tatay, igalang mo si ina, si nanay. Hindi naman po sinabi ng Biblia na igalang mo ang mabait mong tatay, igalang mo ang masipag mong nanay. Ang sabi po ay malinaw, igalang mo ang iyong ama at ina. Wala po yung kondisyon. Kung may pagkukulang man sila, kung may ginawa man silang pagkakasala sa ating mga anak, mga minamahal, ang Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Unless, mga kapatid, na baguhin mo ang sinabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito at ilagay mo para sa iyong kapakinabangan. Ang pangatlo, the command is not just for children. The command is not just for children. Dapat ay maging malinaw sa atin na hindi lamang sa panahon na kasama natin ang ating mga anak sa bahay, meaning, nung bata pa sila at nasa ating pang poder, dapat po ay ginagalang nila tayo. At kapag nasa tama ng edad at may pamilya na, nagiging optional na lamang ang paggalang sa magulang. Hindi dapat tumigil ang paggalang dahil lamang po may sarili na tayong buhay o may pamilya na tayo. Ang paggalang po, mga kapatid, at ang pagmamahal sa magulang ay hindi po dapat mawala sa ating pong mga puso. Kaya nga, ang paggalang ay panghabang buhay na inutos po sa atin. Habang buhay po, hanggang habang buhay pa tayo. Anuman ang kalalagayan natin sa buhay nito at hanggat buhay pa ang ating mga magulang, dapat ay ginagalang natin sila ng buong puso. Maging sa panahong patay na po ang ating mga magulang, hindi dapat mawala po sa atin ang paggalang. Hindi tayo dapat nagsasalita ng laban sa ating mga tatay at nanay. Minsan nga po sa ating kwentuhan, lalo na yung sa mga magkakapatid. Minsan kapag hindi naging maganda ang ating buhay, o hirap po tayo sa ating mga buhay, sisisihin po si tatay o si nanay. Kasi tatay ko, hindi ako pinag-aral kaya tuloy ganito ako. Minsan naman, nagiging sakitin. Sasabihin, si nanay kasi, ang daming pwedeng ipamana, yung sakit pa ang pinamana sa akin. Mga kapatid, nawawalan tayo ng paggalang sa ating mga magulang. Tandaan natin na kahit hindi na tayo bata, ang utos na ito ay mananatili hanggang magkaroon tayo ng anak, hanggang magkaroon tayo ng mga apo na siya nilang gagayahin sa atin kung makita nila sa atin kung paano pa natin ginalang ang ating mga magulang. Kapag nakita nilang bastos tayo at walang paggalang sa ating mga magulang, malamang po sa hindi, yun din ang dadanasin natin sa kanilang piling. Or worse pa nga, mga minamahal, malaki ang pananagutan natin sa mga susunod nilang henerasyon dahil po sa ating pagkakamali. Ang utos na ito hindi po kumukupas magdaan man ng mahabang panahon. Mawala man tayo sa mundo, magpapatuloy pa rin ang ating pong pamilya. Nasa ating pong mga kamay kung magpapatuloy pa ba ang paggalang sa ating mga maiiwan. Kaya nga po, malinaw yung pang-apat na puntos. Sabi po sa pang-apat, parents have the responsibility of discipline and instruction of their children. Parents have the responsibility of discipline and instruction of their children. Paano ba tayo magiging magandang halimbawa sa ating mga anak para matutunan nila ang tunay na pagpapahalaga at paggalang sa kanila pong mga magulang?
Tama po at wasto lamang na sundin natin ang lahat ng utos ng ating mga magulang. Ang pagsunod po ay pagpapakita ng paggalang natin. Subalit, hindi po sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, inuulit ko po, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay dapat sundin ang magulang. Ano po ang punto? Kapag ang pinagagawa po ng magulang ay hindi na po ayon sa mabuting asal o labag sa kautusan ng tao at ng Diyos, may karapatan po ang mga anak na hindi po ito sundin. Kapag inutusan ka bang magnakaw, magnanakaw ka ba? Ngayon po, usong-uso, ginagamit na yung mga bata pag nagbebenta sila ng mga illegal drugs. Mga bata nang ginagamit. Sino po nag-uutos? Karamihan po yung mga tatay. Kaya po kapag hindi na ayon sa batas at sa magandang asal, maaari na pong hindi sundin ito ng ating mga anak. Sabi po ng isang komentary, obedience is limited by lawfulness, not civic laws but moral laws. We are to obey God and not man. Kaya nga malinaw ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Obey your parents in the Lord. Binanggit po ni Pablo ang mga salitang ito upang bigyang linaw ang sinasabi po ng ikalimang utos ng Panginoon. Sabi po ng Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimaksik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Yan po yung mahalagang tungkulin ng magulang kung gusto nating maging magalang sila at lumaki ang mga bata na may takot sa Panginoon. Hindi lang po basta turuan silang maging mabuting bata, turuan silang maging magalang. Ang dapat po nating ituro, higit po sa lahat, ay ang turo na mula po sa Panginoon. Ngayon, paano po natin ito ituturo, mga magulang? Sa pamamagitan ng ating pong mga buhay. Hindi mo maituturo ang isang bagay na hindi mo naranasan kahit paminsan. Kung ang nakita na iyong anak, na bastos kang sumagot sa iyong magulang, huwag kang magtaka kung babastusin ka rin ng iyong anak pagdating po ng panahon. Paano mo ituturo na masama ang bisyo kung ang tatay mo at nanay mo ay punong-puno ng bisyo ang buhay? Paano mong mapapapunta sa kapilya ang iyong anak kung hindi mo naman sinasamahan upang sabay kayong magtungo sa iglesia? Marami sa atin ng ganyan. Teka muna, pastor, para nagiging personalan na naman to. Wala akong personalan. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Tayo po ang nagtutulak sa ating mga anak upang maghimaksik laban po sa atin. At nakakatakot po ito, mga minamahal. Kung hindi tayo gagalangin ng ating mga anak sa sarili nating tahanan, huwag po tayong umasa na magiging magalang din po sila sa ibang tao. Kung ang ginagawa ng ating mga anak sa labas, ng ating pong mga tahanan, ay refleksyon lamang po ito kung ano po ang nagaganap sa loob ng ating mga tahanan. Kaya nga, ang mga magulang ay meron pong responsibilidad, hindi po ang iglesia. Inuulit ko po, ang mga magulang ang may responsibilidad, hindi po ang iglesia, lalong hindi po ang estado. Tayo ang may pananagutan para sa maayos na disiplina at pagtuturo sa ating mga anak. Pwede naman po makatulong ang iglesia, pero ang number one po, mga kapatid, ay ang sa loob ng ating pong mga tahanan. Kaya po ang sabi po sa panglima, children are responsible for their aged parents. Hindi lamang ang mga magulang ang binigyang responsibilidad ng utos na ito, kundi maging ang mga anak din. Ang paggalang ay hindi po lamang sa salita, kundi ipinakikita rin ito sa gawa. Ang paggalang ay hindi lamang po simpleng po at opo at pagsunod sa ating mga magulang. Kailangan pong may gawin tayo. At kailan natin ito gagawin? Kapag matanda na at mahina na si tatay at si nanay, bigyan sila ng pinansyal na suporta kung kinakailangan.
Ito, marami magtataasan ng kilay dito. Di ba, responsibilidad ng magulang na buhayin ng bata. At hindi namang naghihintay tayo ng tutulong. Minsan, mga kapatid, inaasa po sa ibang tao ang pagtulong sa ating mga magulang. Di ba, parang nakakalungkot naman yun. Minsan, meron naman tayo, pero pinagdadamutan natin ang ating mga magulang. Saan natin nakikita? Minsan, lumalapit pa nga sa ibang tao. Kung minsan pa nga ay sa church o sa ating gobyerno, ilan na bang seniors natin ang pumipila ng mahaba, makakuha lamang po ng ayuda sa gobyerno o sa barangay? Masama po ba ito? Hindi po masama, pero hindi rin naman po masama at kalabisan para po sa ating mga anak ang bigyan at tulungan ang ating mga magulang. Kasi nasa isip natin na dapat ang magulang ang mag-provide para sa kanilang mga anak. Gaya po din sinabi ko, tama po iyon. Sila dapat ang tumutulong sa kanilang mga anak. Nag-iimpok dapat ang magulang para sa anak. Sabi nga ni Pablo sa mga mananampalataya doon po sa Corinto, 2 Corinto 12:14, ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak sa mga magulang. Pero wag naman pong matanda na ang iyong mga magulang, umaasa pa rin po tayong mga anak. May mga kilala po akong ganito, ang lalaki na, no, pwede na nga magpamilya, pero ayaw maghanap buhay, nakaasa pa rin po sa mga magulang. Huwag naman mga kapatid. Maawa naman po tayo sa ating mga magulang. Dapat nga po ay nagpapahinga na sila at nag-i-enjoy na lang sa kanila pong katandaan. Kaya nga, kawalang galang din po para sa mga anak, ang pabayaan at iwaglit sa kanilang pagkalinga ang kanilang may edad ng mga magulang. Napakagandang halimbawa po ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus nang siya po ay nakapako sa krus. Sa kabila na halos ay malagutan na siya ng hininga. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi niya po nakalimutan o kinalimutan ang kanyang inang si Maria. Paano ho ba tinupad ni Hesus ang ikalimang utos na ito, kaugnay po sa pagmamahal sa matanda niyang nanay? Wala na po si Jose ng mga panahong ito. Basahin po natin ang Ebanghelyo ayon po kay Juan tungkol sa bagay na ito. Juan 19:26-27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Mga kapatid, si Jesus na anak po ng Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagpasakop sa kautosang ito na igalang ang magulang. Sino naman po tayo upang hindi magpasakop sa ating mga magulang at igalang sila? Parangalan sila habang sila po ay nabubuhay. Mapalad po ang tahanan, nabuhay pa si nanay at si tatay. Kaya nga mga anak, samantalahin ninyo ang pagkakataong ito. Ipakita at ipadamanan ninyo ang lubos ninyong pagmamahal at paggalang sa inyong mga magulang. Tandaan natin na unang hakbang ito ng Diyos upang matuto tayong gumalang sa ating kapwa, magpasakop sa mga nakatatanda sa atin, upang ang ating mga buhay ay tunay na maging pagpapala sa iba at yumaon pa ang ating buhay sa mundong ito gaya po ng pangako upang maging patotoo sa marami at makilala ang Panginoong Hesus dahil po sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ang bilin po sa atin ay simple lang. Mahalin natin, igalang natin ang ating mga magulang dito sa lupa. Sapagkat kung magagawa natin ito, hindi po imposible para sa atin ang ibigin at mahalin din natin ang Panginoong Diyos, Ama nating nasa langit. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po tumayo, tayo po'y manalangin. Salamat po, O dakilang Diyos, sa magandang paalala ninyo sa amin. Kayo po ang naglagay ng aming mga magulang sa amin pong mga piling. Bagamat kami ay mga may edad na, kami mga magulang, minsan sa aming mga buhay ay naging mga anak din kami. May mga pagkukulang kami, O aming Panginoon. Kaya nga po, pinupuno namin ito nung kami ay maging mga magulang na.
Patawarin niyo kami, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito. Subalit, kayo pa rin ang nagbibigay sa amin ng karunungan upang mapaghandaan namin ang bagay na ito sa mga darating pang panahon. Ipakita ng aming mga anak na sila man ay magiging magulang din. At sa tamang panahon, makikita nila ang kahalagahan kung paanong pagpapala ang mararanasan kung aming igagalang ang aming mga magulang, ang aming tatay, ang aming nanay sa buhay na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong minamahal na iglesia dito sa Baclaran. Nawa, lumaki ang aming mga anak, ang bawat isang anak namin na may lubos na paggalang sa aming mga magulang, lalo na po sa iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakinggan po natin muli ang mensahe sa awit na dadalhin po sa atin ng ating koro. Your